Hello, magandang umaga mga ka-crypto. I hope you had a good Christmas. So, Merry Christmas sa inyong lahat. At we are looking forward for the new year. Another exciting day. Yung lahat naman tayo mga Pilipino ay New Year ay kasayahan. So, unfortunately sa mga iba, New Year ay magtatrabaho. Anyway, ang gawin natin ngayon sa video natin ay mixed. So, ang unang gawin natin ay ipapaalam ko lang ang plano ko for the next New Year for this channel. I hope you guys will enjoy that. At saka, syempre, yung palaging sinusundan natin, yung update natin doon sa pancake swap staking natin. At pangalawa ay news ng XRP. I think XRP is going to go down more. Depende lang, tingnan natin. At saka, ang nangyayari doon sa news ng Cover Protocol token. So, umpisahan natin. Sa mga nag-a-ask ng aginaldo o pamasko dyan o mga balato dyan, pasensya na po kayo. Hindi po tayo masyado mayaman. Ang gagawin ko, at least para naman kahit papano ay meron akong maibigay, gawin ko na lang at hindi ko kayang, syempre hindi ko kayang mabigyan kayo lahat ng gifts o balato o mga anong term na ginagamit natin. Ang gawin ko na lang, starting next year, maglagay na lang tayo ng raffle natin para sa inyong lahat. Which is, I will just create a raffle draw at yung mga taong sasali doon, syempre yung mananalo siya ang makakuha ng premyo. So that is the plan, and I hope when that comes out, you will take the opportunity para naman masaya. At saka syempre mas masaya kung manalo ka. Anyway, that's the plan. That's my plan next year. Ang susunod na gawin natin ay yung update natin dito sa pancake swap natin. Last na post ko, sa previous post ko, ay ang title niya ay How I Turned My 94K to 171K. Ngayon, kung tingnan natin, tumaas ang presyo ng pancake swap. Nasa 54 na. So, kung titingnan natin itong pancake swap natin, kung ilagay natin itong bagong presyo ngayon, 0.54. Ang profit natin ngayon is 104K, 104,000 pesos. O kaya kung ibenta natin ito lahat mga kulang-kulang na 200K. So, pero sabi ko nga, ang ginagawa natin ay compounding. At last time, ang ginawa ko ay in-stake ko dito sa Cake Pool. Ang pinakamaganda nito, meron silang bagong button dito sa Cake, which is one time, isang beses lang na click para isang bayaran, which is says compound. Kung nakikita nyo yan, says compound. So, ang gawin natin, click natin itong compound. Let's wait. Update nga muna natin itong pancakes, Excel natin. So, last na in-update natin ito ay nasa 22 ngayong buwan. December 22, at ang nakuha natin noon ay 4,000 plus 4,313 pesos. Pero anong date ngayon? Nasa 29 tayo, 29, 2020. Ang nakuha natin ngayon ay cake. At ang price ng cake, saglit, kunin mo natin. Ang nakuha natin sa cake is 305.210. 305.210. At ang price niya ngayon is 54.2. 0.542. Meron tayong 165 dollars o kaya mga ilan sa pesos yan. Tingnan natin. Equals that times L1, which is, palitan natin yan. Currency. Meron tayong nakuha na 7,900. Not bad for how many days? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Not bad for 7 days. So, ang gawin natin, ilagay natin sa compound. Tingnan nyo ito, ilagay ko ito sa compound para idiretso niyang ilagay dito. So, ang previous natin ay yan. Compound, confirm, tapos i-confirm natin. Ayun, meron na tayong 7,981 na cake. So, 7,981. Saan tayo?
7981.835. So yan ang total na cake natin. Ilagay naman natin dito. Yan. Tapos ang palit ngayon ng cake is 54.5. So palitan natin yan. So overall, ang nakita natin is 114k. Doble na yung puhunan natin. So profit natin ngayon is more than 100%. Sa mga sumusumaybay, you can actually take it now o kaya tanggalin nyo yung half. At least kung mawala man at least profit na lang ang nilalaro ninyo. Actually, ganun ang ginagawa ko palagi. Kung ito ay account ko na hindi ko pinapakita sa inyo, ang gagawin ko talaga ay kukunin ko na yung profit ko, which is o kaya kukunin ko yung capital ko, which is $2,000. At ang matitira ay $2,000 din kasi yun ang profit. Ang reason ko kung bakit ko ginagawa yun, syempre, ang capital mo ay yun ang pera mo. Pero pag ang nilalaro mo ngayon ay profit na, it's kahit na mawala man yan, wala kang mawawala kasi profit na nga sa iyo yun eh. Diba? Hindi na yung capital mo. Ngayon, kung ito ay magtuloy-tuloy, it's good na at least yun nga, nag-gain ka. Tapos yung capital mo na yun, ilagay mo naman sa iba. Yun ang ginagawa ko. Pero ngayon, kasi ito lang example na pinapakita ko sa inyo, hindi natin gagawin yon para diretso ang compounding natin. Tingnan natin kung saan mapupunta. Imagine that kung maging $1 itong cake na ito, hindi meron tayong $7,900. So, yan lang yan ang update natin. I hope kayong mga may cake, nag-gain din kayo. Ang isunod natin ay mga news para naman ma-update kayo sa mga nangyayari. Puntahan natin itong XRP. From 60 ay biglang pabagsak. Ngayon ay nasa 22 cents. Sigurado ko alam niyo itong XRP kasi maraming mga nagbibili noong Flare airdrop. At very sorry na lang sa mga bumili ng 50 cents plus hanggang sa 60 cents para lang makakuha ng Flare token. Pero hindi naman nagbenta noong after makakuha ng Flare token. Sabi ko nga noon, ang airdrop na yun, after airdrop sigurado ko babagsak, which it did. But it didn't go down. I think this is the lowest one when lumabas yung airdrop. Kailan ba yun? I think it went down to 40 something. This is a 4-hourly chart ng XRP. Pero noong lumabas ang news na hinahabol ng United States Securities Commission, ang Ripple o XRP, pabagsak ng pabagsak. At iniisip ko noon, pero sorry lang hindi ako nakapag-update sa inyo. Sigurado ko pag gagawin yon, lahat ng mga nag-o-offer ng XRP, lalo na sa mga US-based at saka mga may mga customer na taga-US, ay sigurado kong tatanggalin iyon para hindi sila madamay. At ang mga ibang exchange tinanggal na, kaya bumagsak ng bumagsak. Dito, napunta pa ng 21 at saka pero nag-recover. Pero nung nag-recover na yun, iniisip ko sigurado ko, susunod ang Coinbase. At pag sumunod ang Coinbase, diretso na yan napababa. So which is, I was right. May announcement ang Coinbase ngayon, 5 hours ago, dito sa Twitter nila. I-suspend nila ang Coinbase plans to fully suspend trading in XRP on Tuesday, January 19, 2021. Sa January 19 pa naman, i-suspend nila. Pero pag-isipin nyo ang processing ng lusot ng mga yan medyo matagal-tagal. So I think Coinbase is giving people a chance to sell or swap their XRP bago nila i-delist o i-suspend. So alam nyo naman, pag Coinbase ay gagawin yan, sigurado ko susundan ng Binance. Pero sabihin nyo, pero ang Binance nasa Malta naman. Pero di ba meron ng Binance US? So siyempre mauuna ang Binance US. Ngayon, pag may Binance US at sila ay tatanggalin ang XRP,
sigurado ko yung main na Binance tatanggalin din ang XRP kasi ayaw madamay. Kasi pag meron silang branch doon sa US, baka kalkalin yung kuwan nila doon sa US, branch nila sa US, baka idamay pa yung nasa main office nila sa Malta. So I don't know, maybe they will hold on to it o kaya ayaw nilang i-risk. Pero yun ang titingnan natin ngayon o yun ang sinusundan natin, which is sigurado pabagsak ng pabagsak ito. Lalo na pag sundan ito ng Binance, iwan ko kung saan ito mapupunta. Pero ito naman ang very risky na move natin. Pag napunta siguro ito sa less than 10 cents, ano sa palagay nyo? Are we going to buy? O we let it go? Baka maging zero. Kasi ang habol ng XRP, ang habol ng SEC sa XRP ay ito daw ay ang XRP daw ay a security. Pero ang sabi naman ng Ripple o XRP is a utility. So we will see. Is it a utility? Payment for their transaction? Ganun ba yun? O is just a currency? So tingnan natin ang susunod na mangyayari dito sa XRP. It's possible na pabagsak pa ito kung maidilis ng Coinbase. Sigurado ko magiging domino effect yan na lahat ng mga exchanges ay i-delist nila. Ang pinakamabigat, i-delist yan ng main Binance, ay siguradong malaki ang bagsak niyan. Sabi ko nga, very risky ang gawin natin kung pag sa pinakabagsak niya, hintayin natin na i-delist ng Binance. Pag na-delist ng Binance, o kaya i-delist ng mga ibang exchange at saka bumagsak ito ng well below 10 cents, are we going to buy? It's very risky. Pero sabi nga nila, high risk, high gain. Pero pag binili mo naman ito below 10 cents at i-keep mo doon hanggang sa matapos ang lawsuit nila, ang nila, or if you believe in XRP na na hindi ito talagang securities at mananalo sila doon sa sa lawsuit, then it will go up again. Maybe more than 30 cents or maybe more than 60 cents. Kasi it's proven na hindi nagagalawin ng United States Securities Exchange Commission. Gaya nang nangyari doon sa, I think they did the same on Ethereum. Pero on the end, it became I think Ethereum or ETH become a utility. So, see what happens. Ang susunod natin ay itong Cover Protocol. Nandito tayo sa CoinMarketCap. Tingnan niyo ang pagbagsak ng Cover Protocol. It's from kahapon, 28, from 856 hanggang sa ngayon ay nasa $30 na lang. So bakit nangyari yun? May nag-hack dito sa Cover Protocol o may na-exploit nila yung code nila. Pero ano ba itong Cover Protocol? Sabi dito ay isang parang insurance. Cover Protocol allows DeFi users to be protected against smart contract risk. Abay, kung sila ay ganun, bakit pati sila hinahahack? Anong nangyari? May nag-tweet ng kung anong nangyari. Ito ang ginawa nila, Cover Exploit. Ginawa yata nangyari sa Graph Finance. Deployer deposited 15,000 na BPT on Cover. Tapos nag-withdraw din yung 15,255, exactly same amount on Cover, leaving just 1 week in his balance on Cover. A user withdrawn his full balance of 1,007 from Cover, exactly 1 week. Deployer deposit back 15,255 BPT on Cover. Tapos, exact the same user or deployer, nag-claim siya ng rewards. Kasi it's only 1 week in the storage memory. Usually this leads to the flash mint of 40, mga ilan yan? 1, mga ilan yan? Sobra naman yan. So that's 1,000, million, ano yan? Billion, trillion, quintillion, ano yun? Sobra naman yan na ako ng Cover. Kaya yun, nakamint siya ng ganon, which is kung ganyan ang naging supply ng Cover, ay syempre madilute lahat. So yun ang nangyari. At saka marami pang mga news dito sa CoinDesk.
Who insures the insurer? Cover protocol attack exposes device promise in peril. Yun nga, kung gusto nyong basahin yan, hindi ko na babasahin ito para sa inyo lahat, para hindi mahaba. Ilalagay ko lang yung link niya sa baba para mabasa niyo kung gusto nyong basahin. Pero ganun ang nangyari dito sa cover protocol. May nakapag-mint ng 40 quintillion. So, iwan ko kung anong ginagawa ng Binance para protektahan ang users nila. Pero tingnan nyo, from 856 to $30. How much now? Oh, $30, 30.62. At least hindi lang mag-isa ang cover protocol. At least mga developers ng Yearn ecosystem ay tinutulungan nila ang developer ng cover. So, hintayin natin ang update nila. Again, ano ang gawin natin? Mag-buy ba tayo ng cover? Very early itong cover na ito. At saka anong market cap? 1 million market cap. So, iwan ko kung makakabili din kayo ng cover kasi nasuspend lahat yata ng trading ng cover. Ano sabi dito exchanges will suspend trading pairs for all cover trading pairs. So, wala din yata makakabili. Tingnan natin, puntahan natin itong Binance. Kung meron anong nangyayari sa cover, tingnan natin kung makakuha tayo. Let's see. Cover. Wala. So, was cover in Binance anyway? Wala yata. Cover protocol. Wala na itong cover. Makikita nyo pati Binance tinanggal na yung cover. So, that's it. Hindi rin para tayo makabili ng cover. So, there's no point. Hopefully, makita na lang ng yung mga may cover na lang yan. Hopefully may ma-repair ng team ng cover protocol. So, that's it for now mga ka-crypto. Ito po si Pinoy Crypto. Again, Merry Christmas sa inyong lahat at have yourself a Happy New Year. Until next time.